Akala ng karamihan sa mga tao ngayon ay alam na nila ang tunay na itsura ng Megalodon. Ayon sa ibang mga tao, isa lang daw itong sobrang laking version ng Great White Shark. Pero ayon sa bagong research noong 2025, posibleng mali pala ang buong larawan na matagal na nating pinaniwalaan. Sa katunayan, hindi lang ito basta malaking pating. Maaring mas mahaba pa ito, mas mabilis, at baka mas kakaiba pa kaysa sa anumang predator na nabuhay sa karagatan ng Earth. Sa loob ng halos 19 million years, ito ang tunay na hari ng dagat. Isang nilalang na kayang manghuli ng balyena. At ituring itong parang ordinaryong isda lang. Sa totoo lang, mas malaki pa ito kaysa sa ilang dinosaur sa lupa na nabuhay noon. At may pa nga din ito na kayang durugin ang buto sa isang kagat lang. At sa kalaunan pagkatapos ng napakahabang panahon, bigla na lang itong nawala. Walang naiwan kundi higanting ngipin lang na halos kasing laki na ng buong kamay ng isang tao ang bawat isa. At dahil dito, naging isa itong napakalaking misteryo. Ano nga ba talaga ang nangyari sa Megalodon? Posible bang may natitira pa nito sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan? Sa video na yan ang ating aalamin at sisiyasatin natin kung ano ba talaga ang tunay na itsura at kakayahan ng Megalodon. Pero bago natin ipagpatuloy, ay palike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Para maintindihan ang tunay na kwento ng Megalodon, kailangan muna nating bumalik sa nakaraan. Sa napakalayong panahon bago pa magkaroon ng modern science. Noong 1666 may dalawang mangingisda sa baybayin ng Livorno, Italy na nakahuli ng isang napakalaking pating. Nagulat ang mga tao sa laki nito. Umabot pa ang balita sa duke ng lugar o ito yung taong namumuno na may dugong bughaw. Matapos niyang mabalitaan ay pinadala niya ang isang Danish anatomist na si Niels Stensen, mas kilala bilang Steno. At nang makita niya ang nahuli ng mga mangingisda ay nagulat siya. Hindi ang laki ng pating ang ikinagulat niya. Sa halip ang mga ngipin nito. Napansin niyang halos kapareho ito ng mga tinatawag noon na tongue stones. Ito yung mga matutulis na bato na matagal nang pinaniwalaang dila raw ng dragon o ahas. Noong panahon na yon wala pang malinaw na explanation ng science tungkol sa fossils. Marami pa ring naniniwala sa myths at legends. Pero ayon kay Steno, hindi ito dila ng dragon. Mga sinaunang ngipin daw ito ng pating na nabaon sa bato sa loob ng napakahabang panahon. Sa katunayan, napaka-revolutionary ng ideyang iyon noon. Dahil unang beses na may nagsabi na ang fossils ay tunay na labi ng mga sinaunang hayop. At doon nagsimulang mabago ang pag-aaral ng paleontology habang buhay. Pero ano ang koneksyon nito sa Megalodon? Simple lang. Halos walang buto na natitira sa mga pating kapag namamatay ang mga ito. Cartilage kasi ang katawan nila, hindi solid bone tulad ng tao o dinosaur. Kaya sa karamihan ng kaso, ngipin lang talaga ang natitira. At napakaraming ngipin ng Megalodon. Umabot sa 276 ang laman ng bibig nito. At ang ilan sa mga iyon ay halos 18 centimeters ang haba, halos kasing laki ng kamay ng tao. At tulad ng modern sharks ngayon, palaging napapalitan ng mga ngipin nito. Kapag may nalaglag na isa, may panibagong tutubo agad mula sa likod, ganun pa man. Sa buong buhay ng isang Megalodon, maaari itong makapagpalit ng halos 40,000 teeth. Ibig sabihin, sa loob ng millions of years, literal na napuno ng ngipin ng Megalodon ang ilalim ng dagat. At marami sa mga iyon ang naging fossils. Kaya karamihan sa alam natin tungkol sa nilalang na ito, mula lang talaga sa mga ngiping na iwan nito. Maging ang pangalan nitong Megalodon ay mula rin doon. Ang ibig sabihin kasi nito ay big tooth. Dahil sa mga fossil teeth na yon, sinubukan ng mga scientists na alamin kung anong klaseng pating talaga ang Megalodon. At noong 1835, formal itong pinangalanan ng scientist na si Louis Agassiz bilang Carcharodon Megalodon. At dahil halos magkapareho ang hugis ng ngipin nito sa Great White Shark, maraming paleontologists noon ang naniwalang malapit itong kamag-anak ng modern Great White. Malalaki, triangular, matutulis, at may serrated edges. Kaya para sa karamihan ng scientists doon, simple lang ang conclusion. Ang Megalodon ay parang Great White Shark, pero sobrang laki lang. Mas lalo pang lumakas ang ideyang iyon noong 1996 nang gumawa ang researchers ng isang full skeletal reconstruction ng Megalodon base sa laki ng mga ngipin nito. At doon nagsimula ang popular image ng Megalodon na kilala natin ngayon. Isang napakalaking Great White Shark. Makapal ang katawan at mukhang eksaktong halimaw na makikita mo sa Hollywood movies gaya ng The Meg.
Pero habang lumilipas ang panahon, may napansin ng ilang scientists may problema at baka napakalaki ng naging pagkakamali nila. Dahil habang mas pinag-aaralan nila ang fossil evidence, mas lalo nilang nakikita na baka hindi talaga great white ang itsura ng megalodon. Posibleng ibang klase talaga itong predator. Mas mahaba ang katawan, mas streamlined, at baka mas mabilis lumangoy kaysa sa inaakala noon. At kung tama ang bagong theory na yon, maaaring mas malaki pala ang totoong megalodon kaysa sa anumang nakita natin sa movies. At dahil dito nagsimulang magpabago ang buong kwento ng pinakamalaking pating sa kasaysayan ng Earth. Sa kabila nito, unti-unting lumalabas na mali pala ang marami nating pinaniwalaan tungkol dito. Noong early 2000s, mas naging detalyado ang pagsusuri sa mga fossil teeth ng megalodon. At doon nagsimulang mapansin ng researchers na may kakaibang problema. Hindi pala talaga gaanong magkapareho ang megalodon at great white shark. Noong mid-2000s nagsagawa si Kevin Nyberg at ang kaniyang team ng mas malalim na analysis sa hugis ng mga ngipin ng dalawang species. At ang resulta, medyo nakakagulat. Halos walang overlap sa shape ng kanilang mga ngipin. Hindi lang basta laki ang pinagkaiba, pati hugis ng roots at gilid ng mga ngipin magkaiba rin. Ang ngipin ng great white shark ay mas triangular at medyo hindi pantay ang serrated edges nito. Samantalang ang sa megalodon naman, mas pino ang pagkakaserrate at mas bilugan ang hugis. Sa madaling salita, parang hindi talaga sila close relatives gaya ng matagal ng pinaniniwalaan. At doon nagsimulang mabago ang buong family tree ng megalodon. Noong 2019, ginamit ni Dana J. Ehret ang bagong evidence para opisyal na ilagay ang megalodon sa extinct shark family na tinatawag na Otodontidae. Ito ang grupo ng mga tinatawag na megatoothed sharks, mga sinaunang predator na may sobrang malalaking ngipin. Kasama rito ang isa sa pinakaunang ninuno ng megalodon na si Otodus obliquus, isang ancient shark na nabuhay pa noong Eocene period, humigit kumulang 60 million hanggang 37.5 million years ago. Dahil dito mas ginagamit na ngayon ng maraming scientists ang scientific name na Otodus megalodon. Bagamat may ilan pa ring researchers na mas gusto ang dating pangalan nito, unti-unti nang tinatanggap ng scientific community ang bagong classification. At kahit medyo komplikado ang debate tungkol sa mga ngipin at species names, isang bagay ang malinaw. Hindi simpleng giant great white shark ang megalodon. At hindi lang iyon ang maling akala ng mga tao. Dahil ayon sa mga bagong discoveries, posibleng mali rin ang buong itsura nito. Lahat ng nakita mong megalodon sa movies, internet, documentaries, at maging sa bangungot mo, baka hindi pala ganoon ang tunay nitong anyo. Dahil ayon sa bagong research, maaaring mas malaki pa ito kaysa sa matagal ng estimate ng scientists. Sa loob ng maraming taon, ang basehan lang ng laki ng megalodon ay mga fossilized teeth at ilang bihirang vertebrae o spinal bones. Hanggang ngayon wala pa ring nahahanap na kumpletong skeleton nito. Kaya ang dating estimate ng scientists umaabot lang ito sa around 15 hanggang 18 meters ang haba. Pero ngayong 2025, may bagong study na muling nagpagulo sa lahat. Isang international team ng 28 scientists pinangunahan ng paleobiologist na si Kenshu Shimada ang nagsagawa ng panibagong analysis tungkol sa tunay na laki ng megalodon. At ang sentro ng kanilang pag-aaral, isang napakabihirang set ng vertebrae na natagpuan sa Belgium. Ngayon iniingatan ito sa Royal Belgian Institute of Natural Sciences sa Brussels. Ang fossil na yon ay may habang around 11 meters. Pero ang mas nakakagulat, trunk o gitnang bahagi pa lang iyon ng katawan. Wala pa roon ang ulo at buntot. Kaya para malaman ang kabuuang laki nito, ikinumpara ng team ni Shimada ang fossil sa katawan ng 165 na iba't ibang shark species, buhay man o extinct. At doon nila ginawa ang bagong reconstruction. Ayon sa kanilang findings, ang ulo ng megalodon ay posibleng bumubuo ng around 16.6% ng buong katawan nito, habang ang buntot naman ay around 32.6%. Nang gamitin nila ang formula na yon sa Belgian fossil, lumabas na ang kabuuang haba ng pating ay nasa around 16.4 meters. Kasama na roon ang almost 1.8 meter na ulo at 3.6 meter na buntot. Sa una, parang pareho lang ito sa dati ng estimates. Pero dito naging mas nakakabaliw ang discovery dahil may isa pang fossilized vertebrae na natagpuan sa Denmark at mas malaki ito. Umaabot sa 23 centimeters ang lapad ng vertebrae na yon.
At ayon sa bagong analysis, posibleng may ilang megalodon na mas malaki pa kaysa 16 meters. Posibleng umabot sa around 24.3 meters ang haba. Halos 10 metro na mas mahaba kaysa sa dating estimates. Yun ay halos kapantay na ng laki ng isang blue whale. At ang timbang, posibleng nasa around 94 tons. Isipin mo yun, isang higanting predator na halos kasing laki ng blue whale. Pero isa namang killer shark. At hindi pa roon natatapos ang nakakagulat na discoveries. Dahil ayon sa bagong research, hindi lang pala mas malaki ang megalodon kaysa sa iniisip natin noon. Posibleng sobrang iba rin ng itsura nito. Habang pinag-aaralan ni Kenshu Shimada at ng kanyang team ang isang research paper noong August 2022, may napansin silang kakaiba. Parang may mali sa dating kalkulasyon tungkol sa katawan ng megalodon. May ilang proportions daw na hindi talaga nagtutugma. Kaya gumawa sila ng mas malalim na analysis. Ginamit nila ang data mula sa 145 living shark species at 20 extinct sharks para bumuo ng isang napakalaking database. Isa-isang kinumpara roon ang haba ng ulo, katawan at buntot ng iba't ibang uri ng pating. Pagkatapos, ikinumpara nila ang data na iyon sa mga fossil parts ng megalodon na natagpuan na ng scientists. At ang lumabas na resulta, sobrang iba sa matagal ng pinaniwalaan ng mundo. Hindi pala mukhang giant great white shark ang megalodon. Sa halip mas streamlined ang katawan nito. Mas built para sa bilis at long distance swimming kaysa brute force lang. Mas may rin pala ang ilong nito kumpara sa great white shark. At ang panga nito, mas flat at parang medyo compressed ang itsura. Mayroon din itong napakahahabang pectoral fins, yung mga side fins na tumutulong para suportahan ang bigat at balanse ng katawan nito sa tubig. Sa madaling salita, mas kahawig pala nito ang lemon shark kaysa great white shark. At habang mas lumalalim ang research, may isa pang disturbing discovery na lumabas. Ayon sa fossilized vertebrae, napakalaki na agad ng baby megalodon pagkapanganak pa lang. Umaabot daw sa around 3.6 hanggang 3.9 meters ang haba nito. Ibig sabihin mas malaki pa ang bagong silang na megalodon kaysa sa karamihan ng adult sharks ngayon. Pero hindi pa yon ang pinaka nakakagulat. Dahil ayon sa scientists, malamang ginagawa rin ng megalodon ang isang brutal na survival behavior na nakikita sa ilang modern sharks ngayon. Habang nasa sinapupunan pa lang ng ina, posibleng kinakain na ng mas malalakas na embryo ang mga unfertilized eggs para mas mabilis silang lumaki. Parang survival of the fittest bago pa man ipanganak. Isipin mo yun, bago pa makita ng baby megalodon ang karagatan, nakikipaglaban na agad ito para mabuhay. At habang pinag-uusapan natin ang mga apex predators gaya ng megalodon, may mahalagang bagay ding napansin ng scientists. Kapag nawawala ang malalaking predator sa dagat, malaki ang nagiging epekto nito sa buong ecosystem. Nagugulo ang food chain, dumarami ang imbalance sa karagatan, at madalas bumabagsak ang health ng ocean environment. Mas lalo pa itong lumalala ngayon dahil sa overfishing at destructive fishing methods gaya ng bottom trawling, kung saan literal na kinakaladkad ng malalaking lambat ang ilalim ng dagat. At dito pumapasok ang mga conservation groups na tumutulong para protektahan ang oceans. Isa sa mga halimbawa nito ang Planet Wild, isang community-based organization na sumusuporta sa environmental restoration projects sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bawat buwan may bago silang project para makatulong sa kalikasan at ipinapakita nila mismo sa kanilang videos ang resulta ng mga contribution ng kanilang community. Isa sa mga projects nila kamakailan, isang underwater sculpture museum sa Mediterranean. Pero hindi lang iyon simpleng art installation. Ginawa ito para makatulong laban sa bottom trawling at para maprotektahan ang surrounding marine ecosystem. At marami pa silang ibang projects na katulad nun. Pero balik tayo sa megalodon. Dahil ang bagong discoveries tungkol sa katawan nito, may mas malaking implikasyon pa pala. Habang pinag-aaralan ni Shimada at ng kanyang team ang bagong shape ng megalodon, may napansin silang pattern sa marine biology. Mas nagme-make sense daw ngayon kung bakit nakalaking ganoon ang megalodon. Dahil kung stocky at makapal ang katawan nito gaya ng dating version sa movies, mas malaki sana ang drag habang lumalangoy. At kapag mas malaki ang drag, mas hirap gumalaw ng mabilis at efficient sa tubig. Yun din ang dahilan kung bakit ang modern great white sharks ngayon, karaniwang hanggang around 7 meters lang ang haba. Kapag mas lumaki pa kasi ang katawan nila, nawawala ang speed at agility na kailangan nila para manhuli. Pero iba ang bagong reconstruction ng megalodon. Mas sleek,
mas hydrodynamic, mas efficient sa paggalaw. Parang ginawa talaga para sa open ocean domination. Pareho rin ito sa dahilan kung bakit kayang lumaki ng sobra ng blue whale. Dahil streamlined ang katawan nito, mas madali itong gumalaw sa napakalawak na karagatan kahit sobrang laki nito. At posibleng iyon din ang sikreto ng megalodon. Ayon sa bagong theory, ang mas magaang at mas streamlined nitong katawan ang dahilan kung bakit nakakalibot ito sa halos buong planeta. Sa katunayan, nakakita na ang scientists ng megalodon teeth sa halos lahat ng continents sa Earth, maliban lang sa Antarctica. Ibig sabihin, isa ito sa pinaka-widespread predators na nabuhay sa kasaysayan ng planeta. At base sa lahat ng bagong discoveries na ito, parang lumalabas na mas superior ang megalodon kaysa great white shark sa halos lahat ng aspeto. Hindi lang mas malaki, mas refined, mas optimized, mas efficient, at posibleng mas deadly. Kung ikukumpara, parang ordinaryong predator na lang tuloy ang great white sharks ngayon. Pero huwag mo munang maliitin ang great white shark dahil ayon sa scientist, may isa itong advantage na maaring naging dahilan kung bakit nawala ang megalodon sa mundo. Ngayong alam na natin na maling-mali pala ang dating pagkakaintindi ng tao sa megalodon. Isang malaking tanong naman ang kasunod. Paano nawala ang isang nilalang na halos walang kalaban sa karagatan? Paano naglaho ang pinakamalaking predator shark sa kasaysayan ng Earth? Dahil kung iisipin mo, halos 19 million years itong namuno sa dagat. Napakalakas, napakalaki, at halos walang kayang umatake rito. Pero kahit ganoon, dumating pa rin ang araw na tuluyan itong naglaho. Alam ng scientist kung kailan ito nawala dahil hanggang ngayon, lahat ng natatagpuang megalodon teeth ay mula lang sa panahon between around 20 million hanggang 3.6 million years ago. Pagkatapos nyon, wala na. Parang bigla na lang itong binura sa kasaysayan. Pero ang mas mahirap sagutin, bakit? Ano ba talaga ang pumatay sa megalodon? Sa loob ng millions of years, namuhay ng maayos ang megalodon sa mayamang karagatan ng Miocene epoch. Napakaraming pagkain noon. Mainit-init pa ang tubig sa maraming bahagi ng mundo. Halos perfect environment para sa isang giant predator. Pero gaya ng lahat ng nasa Earth, dumating din ang katapusan nito. Isa sa pinakasikat na theory noon, habang papalapit ang planeta sa Ice Age, unti-unting lumamig ang karagatan. At ayon sa ilang scientist noon, baka hindi kinaya ng megalodon ng sobrang lamig ng tubig. Mukhang logical iyon sa una. Dahil mas malaking katawan, mas maraming energy ang kailangan para manatiling active. Pero ayon sa research ni Catalina Pimiento at Humberto G. Ferron, parang hindi iyon ang totoong dahilan. Nang pag-aralan nila ang fossil locations ng megalodon, sa iba't ibang panahon may napansin silang kakaiba. Lumilitaw na kaya palang mabuhay ng megalodon kahit sa mas malamig na bahagi ng karagatan. At higit pa roon, walang malinaw na koneksyon ang pagkawala nito sa pagbabago ng global temperatures. Sa madaling salita, hindi simpleng lamig ng dagat ang dahilan ng extinction nito. Ayon pa sa theory ni Ferron, malamang isa raw mesotherm ang megalodon. Ibig sabihin, kahit hindi ito fully warm-blooded tulad ng mammals, kaya nitong panatilihing mas mainit ng kaunti ang katawan nito kumpara sa surrounding water. Dahil doon, mas kaya nitong mabuhay sa iba't ibang temperature ng karagatan. Kaya kung hindi climate ang pangunahing dahilan, ano nga ba? Doon naging mas interesting ang research. Ayon kay Pimiento, ang population at global spread ng megalodon ay umabot sa peak nito around 11.6 hanggang 16 million years ago. Pero pagkatapos nyon, unti-unti itong bumagsak at may napansin na malaking coincidence ang scientists. Kasabay ng pagbaba ng megalodon population, nagkaroon din ng massive decline sa mga paborito nitong prey animals. Kabilang dito ang malalaking whales, dolphins at porpoises. Sa madaling salita, unti-unting nawawala ang pangunahing pagkain ng megalodon at hindi iyon maliit na problema dahil para mabuhay ang isang predator na halos 24 meters ang haba, sobrang dami nitong kailangang kainin. Habang papasok ang Pliocene period, maraming malalaking marine animals ang nagsimulang maubos. Ayon sa studies, halos 55% ng large marine mammals ang nawala. Kasama rin ang 43% ng sea turtles at around 9% ng sharks. Sa kabuuan, mahigit 36% ng large marine species ang nag-extinct. Literal na nagbago ang buong ecosystem ng karagatan. At may isa pang problemang lumitaw.
Habang nagbabago ang sea levels noong panahon na yon, maraming coastal habitats ang naapektuhan. At yun mismo ang mga lugar kung saan maraming pagkain para sa megalodon. Kapag lumiit ang coastal ecosystems, lumiliit din ang hunting grounds ng giant shark na ito. Kaya habang unti-unting nawawala ang prey animals, mas lalo pang humirap ang competition sa pagkain. At dito papasok ang isa pang predator na maaaring naging pinakamalaking problema ng megalodon, ang great white shark. Oo, yung pating na matagal nating inakalang giant version lang ng megalodon. Posibleng siya pa pala ang tumulong para tuluyang mawala ito. Habang lumiliit ang resources sa dagat, mas nagkaroon ng advantage ang great white sharks. Mas maliit sila, mas mabilis dumami, at higit sa lahat, mas kaunti ang kailangan nilang pagkain para mabuhay. Samantalang ang megalodon, dahil sa sobrang laki nito, napakalaki rin ng energy na kailangan araw-araw. At posibleng iyon mismo ang naging kahinaan nito. Habang humihirap ang buhay sa karagatan, mas naging mahirap suportahan ng isang higanteng predator. Parang real-life version ng David versus Goliath sa ilalim ng dagat. Ngayon naman, kung extinct na talaga ang megalodon, bakit hanggang ngayon marami pa ring naniniwalang buhay ito? Bakit may mga documentaries, eyewitness stories at viral videos na nagsasabing nagtatago pa raw ito sa pinakamalalim na bahagi ng dagat? Posible bang may natitira pang megalodon sa ilalim ng karagatan? Nagtatago lang sa dilim, malayo sa mga tao, at naghihintay ng tamang oras para muling lumitaw? At syempre kapag usapang giant sea monsters, hindi mawawala ang paboritong theory ng internet, ang Mariana Trench. Yung pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa Earth. Para sa marami, perfect hiding place raw iyon para sa isang nilalang na ayaw makita ng tao. At sa loob ng maraming taon, halos naniwala rin doon ang milyon-milyong viewers. Lalo na noong 2013, nang maglabas ng isang documentary tungkol sa di umano'y pagbabalik ng megalodon. At aminin man natin o hindi, sobrang convincing nito. Ipinakita roon ang bangkay ng isang blue whale na inanod sa baybayin ng Hawaii, na parang brutal na inatake ng isang napakalaking predator. May mga scientists pa raw sa documentary na nagsasabing ang kagat sa balyena ay posibleng gawa ng megalodon. At mas lalo pang naging creepy ang palabas nang magpakita sila ng giant shark fins na halos 6 feet ang taas, nakalitaw sa karagatan malapit sa mga whale attack sites. Kaya maraming tao ang naniwala. Pero may isang problemang hindi napansin ng karamihan. Sa simula pa lang ng documentary, may disclaimer na pala. Nakasaad doon na fictionalized daw ang palabas at hindi ito based sa tunay na evidence. At kalaunan lumabas ang katotohanan. Peke pala ang maraming footage, edited ang mga photos at actors lang pala ang ilan sa mga nagpakilalang scientist. Sa madaling salita, isang malaking dramatized hoax. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nawala ang mga sightings ng di umano'y buhay na megalodon. Noong 1918, may isang mangingisda sa eastern coast ng Australia na nagsabing nakakita raw siya ng napakalaking pating na around 31 hanggang 95 meters ang haba. Ayon sa kanya, kinuha raw nito ang ilang lobster pots sa dagat bago mawala. At kahit noong 2022, nagkaroon pa ng headlines tungkol sa di umano'y 2 megalodon sightings malapit sa New England. Pero nang masuri ng experts, ordinaryong basking shark lang pala iyon. At isa pa sa madalas gamitin na argumento ng mga naniniwalang buhay pa ang megalodon, matagal din daw bago tuluyang nadiskubre ng scientists ang giant squid. Kaya posible raw na may megalodon pa ring nagtatago sa malalim na dagat. Pero may malaking pagkakaiba. Bago pa man opisyal na makita ng scientists ang giant squid, matagal nang may totoong ebidensya tungkol dito. May mga katawan itong umaanod sa baybayin. May mga parte nitong nahuhuli ng fishermen. May physical evidence talaga. Samantalang sa megalodon, wala. Walang bagong ngipin, walang sariwang buto, walang malinaw na katawan, walang verified evidence. At narito pa ang pinakamahalagang punto. Madalas sabihin ng internet, 5% pa lang ng ocean ang na-e-explore natin. At totoo iyon. Pero ayon sa scientists, hindi ibig sabihin yun na may giant monster agad na nakatago roon. Dahil kung may 24-meter whale-killing shark pa talaga sa modern oceans, malamang may ebidensya na tayo nito. Tandaan, apex predator ang megalodon. Kung buhay pa ito ngayon, hindi sana ang mga orca at great white sharks ang dominant predators ng modern oceans. At may isa pang clue na madalas nakakalimutan ng mga tao.
Nung mawala ang Megalodon, biglang nagsimulang lumaki ng sobra ang mga whales. Ayon sa scientists, ang mga whales noong Pleistocene period ay halos doble ang laki kumpara sa mga whales noong Pliocene. At posibleng nangyari iyon dahil wala ng giant predator na naglilimit sa kanilang size. Sa madaling salita, ang pagkawala ng Megalodon ang maaring nagbigay daan para lumitaw ang modern giant whales gaya ng blue whale. Pero syempre, balik tayo sa pinakasikat na theory. Paano kung nasa Mariana Trench lang talaga ito? Sikat na sikat ang ideyang iyan lalo na matapos ang movie na The Meg ni Jason Statham. At may dahilan kung bakit kumalat ng husto ang theory na yun. Noong 1873, may natagpo ang Megalodon teeth malapit sa Mariana Trench mula sa expedition ng HMS Challenger. At dahil sobrang puti pa raw ng mga ngipin, akala ng ilan ay relatively recent lang ang mga ito. May estimates pa noon na around 24,000 hanggang 11,000 years old lang daw ang fossils. Pero ayon sa modern analysis, hindi pala fresh ang mga yon. Napreserba lang ng sobrang ganda dahil sa makapal na mineral coating na manganese dioxide. Mukhang bago, pero hindi talaga. Oo, tunay na Megalodon teeth ang mga yon. Pero recent, halos imposibleng mangyari. At kahit ipagpalagay nating may natitirang Megalodon sa Mariana Trench, may isa pang malaking problema, pagkain. Dahil kung may natutunan tayo tungkol sa Megalodon sa video na ito, iyon ay ang isang bagay. Grabe itong kumain. At ayon sa mga pag-aaral sa Mariana Trench, hindi sapat ang food supply doon para suportahan ang isang giant predator na halos 24 meters ang haba. Sa katunayan, kahit ang pinakamalalalim na isda sa trench gaya ng snailfish ay maliit lang. Around 20 centimeters lang ang haba ng ilan sa kanila. At isa sa mga dahilan kung bakit ganoon kaliit ang mga deep sea creatures, kulang talaga ang pagkain sa ganoong kalalim na bahagi ng dagat. Kaya ang ideya ng isang giant whale-eating megalodon na nagtatago roon sa loob ng millions of years, halos hindi compatible sa science. At doon nagtatapos ang isa sa pinaka-misteryosong kwento sa kasaysayan ng Earth. Isang nilalang na halos 19 million years na muno sa karagatan. Isang predator na kayang takutin kahit ang pinakamalalaking hayop sa dagat. At isang monster na hanggang ngayon patuloy pa ring bumabalik sa imagination ng mga tao. Oo, malamang extinct na talaga ang Megalodon. Pero hindi ibig sabihin yon na nawala na rin ang misteryo nito. Dahil hanggang ngayon wala pa ring kumpletong skeleton na natatagpuan ng scientists. At hanggat wala iyon, patuloy pa ring mabubuhay ang tanong. Ano nga ba talaga ang tunay na itsura ng pinakamalaking pating na nabuhay sa Earth?